Bawal pala. Magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat po at umattend po kayo sa aming first ever talk na kasama ko si Bu. Yan. So kami po, kung hindi niyo po kami kilala, is kami po yung nakikita niyo pong recently na nagte-trend sa TikTok na nagbibigay po ng mga advice, mga 1-minute advice sa mga kapwa po natin na especially mga millennials na a-attend po at sasabak po sa tinatawag po nating family reunion. Tumpak, 'di ba? Partner. So, ikaw partner, ano ba yung mga bagay na experience natin sa tuwing merong mga family gatherings na tinatawag? At ito na nga, partner, maraming salamat. Bago ang lahat, bago ko sagutin ang iyong katanungan, gusto ko din magpapasalamat sa mga manonood at sa mga nag-like sa aming mga videos, mga nakaraan. Naka 1 million na po tayong likes. Maraming salamat. Ayan. So, isa nga sa mga experiences na naranasan natin kapag may gathering, especially reunion, at napapanahon itong ating topic na ito. One, talagang mararamdaman mo yung excitement na for so long, especially ngayong taon, hindi tayo masyado nagkita-kita kasi nga may pandemic. Yes. Pero hindi pa rin natigil ang Pasko. Sa reunion, excited tayong makita yung mga kamag-anak natin, makapagkwentuhan, makibalita, makichismis. Yes. At hindi rin natin na maiiwasan yung mga paunti-unting pangbabash ng kaunti, panglalaki. Speaking ng pagbabash, tama eh. Siyempre hindi natin maiiwasan na bukod sa mga other family members, nandiyan po yung mga kamag-anak natin na medyo ayaw nating kasama, katulad yung mga tita natin na yung sabi mo nga laging nakikipagchismisan at lagi na lang nakikipag sa atin. So as na-mention nga po ng aking partner na si Bu, ang topic po natin for today is tungkol kung paano tayo makaka-survive sa mga family reunions, especially yung mga tita natin na mga nagsasabi na tumaba ka na, ganon. Diba? Ikaw ba, na-experience mo na ba yan, partner? Naku, hindi masyado. Alam mo ba kung bakit? Kasi, once sinabihan nila akong mataba, isa lang sinasabi ko sa kanila. Tip number 1, sabihin mo, filter lang yan. Ayan. Siyempre, di ba, nakikita natin lagi na na meron tayong mga video sa TikTok, di ba? So, sabihin mo sa mga tiyahin mo, filter lang yan. Parehas tayo ng filter. Yes, diba? Tama. At bukod doon sa tip number 1 natin, meron po tayong susunod na tip. Makikita po natin sa ating slide. Yes. Yan. So, makikita po natin na kailangan natin magdala ng mga zipper. Kasi ang zipper is very important part ng ating social communications, especially sa mga katulad nating mga introverts na medyo maikli po yung mga batteries natin sa social energies. So kung may zipper tayo in hand at nakikita nyo naman po sa picture, maaari po nating isara ang kanilang mga bunganga. Hindi po, di ba partner? Tama yan. Dahil nga sa sobrang dami na ng mga pinagsasabi nila at hindi na masyadong kaaya-aya sa ating pandinig, marapat lang na lagyan na natin ng zipper. Ayan. Yes, true, tama. At bukod sa na-avoid mo na yung mga masasakit na nasasabi nila, actually, marami pa tayong na-avoid. Makikita natin actually, nag-conduct tayo ng studies. Meron po tayong graph. Mari pong ang susunod na litrato natin. At ito na nga yung ating graph. Ayan po. So dito po sa graph natin, makikita po natin na etong mga produkto natin or yung research natin rather is nagagamit lang siya hindi lang sa mga family gatherings but rather sa mga corporate presentation, sa mga small business loans, sa mga school presentations, to look smart,
Kasi 'di ba pag ikaw yung salita ng salita, you look smart in the room, lalo na pag hindi nakapagsalita yung mga other people dahil sa naka-zipper nga yung mouth nila, 'di ba? And of Totoo. course, dahil importante po ang social media, kailangan meron din pong part na nagagamit to post funny things on the internet. Kasi alam naman natin 'di ba partner na napaka-mainstream ng zipper, hindi ba? Hindi lang siya nagte-take over sa mga damit but sa entire lives natin kasi kahit saan ka tumingin may zipper, no? So it's very acceptable ngayon nowadays na minsan sisipera natin yung mga bunganga nila. Totoo yan. At 100% agree ako sa statement mo, partner, di ba? So, sa sitwasyon, sa scenario natin ito, mainam talaga na gamitan natin ang zipper para hindi na tayo makarinig ng mga hindi masyadong kaaya-aya na mga salita. At bukod sa pagtakip ng zipper, minsan may mga bagay din tayo na gusto makita na nakabukas yung zipper, no? Hindi lang laging nakasara yung zipper. Gusto natin minsan may mga nakabukas na zipper, di ba? So tama-tama partner, no? Naalala ko na meron kang kinuwento na recent experience mo at nandoon ka sa susunod na slide. So pwede mo ba siyang explain kung ano yung naging experience mo diyan with zipper, bukas na zipper? Ayan, eto na nga. So, recently kasi, di ba partner, alam mo naman na mayroon tayong bagong alaga. Pangalan niya si Udi. Ayan. So, actually, siya si Udi. Pinasama ko talaga to sa ating presentation para i-share sa kanila yung mga experience natin. Yes. Sa zipper. Yes, I heard na dahil sa bukas na zipper, doon mo nakilala nga si Udi at nakita mo siya and I heard na talagang nagbago yung buhay mo dahil doon, ano? Oo. So ituloy mo yung kwento? Ikwento ko lang kasi namimili kami ng bulaklak doon sa Tagaytay. Yan. Tapos, habang namimili ako ng bulaklak, nakita ko may nakabukas na zipper. Sabi ko, ay may pusi! Tapos sabi nung nagtitinda ng bulaklak, ay nagbebenta po talaga kami ng pusa. Baka interested kayo, i-adopt niyo na po yung aming pusa. At doon ko nakuha, o doon namin start na na-adopt si Udi dahil sa bukas na zipper. Yung sinasabi nyo ba yung sa bukas na pusi, yung bukas na zipper na yon at yung nakita mong pusi doon lumabas si yung alaga mo na kinukuha mo ngayon. Sa bukas na zipper na yon. And totoo gusto ko lang din i-share, no. I had a very very similar experience then with the open zipper nga. At makikita po natin doon sa susunod na image na yon na yung experience ko po ay talagang truly naging attached ako sa nature. So, as you can see, ito yung very recent na image na nung nag-picture taking po tayo. I'm trying to imitate yung animals, because hindi lang po kasi, yung kumbaga pag open zipper ka, somehow you have an open mind to everything, bigla mong parang nararamdaman yung ay, paano kaya nararamdaman ng iba, ng nature, gano'n. So parang naging open ka sa paligid mo. And it left me wondering na parang, what if I try to communicate with nature? And ito nga yun, as you can see na we're having a very meaningful conversation and interaction. Makikita nyo sa mukha ko at sa mukha rin nung baka, no, na masaya kami pareho. And then, dahil sa open zipper, I had an open mind ngayon. And gusto ko lang i-share na dahil doon sa experience na yon, I heard a very gusto ko lang i-quote yung saying na nandoon sa book na to na with an open zipper, a smile is the shortest distance between two people. Totoo yan. Diba, isipin mo yung zipper, nagko-connecta siya, diba? Parang yung distance from close to open, yun yung distance natin sa isa't isa. And then, when you open the zipper, you open up communication with each other. Nawawala lahat yung tension, yung nakaganon, di ba? Parang free na free ka, ganon. Correct. So, yun yung natutunan ko sa experience ko with the open zipper. And I'm sure ikaw din, ganon din yung naging experience mo with your pussy dahil dun sa open zipper na yan. Oh, I 100% agree sa iyo, partner. In fact, tanungin ko kayo,
it's natural na kapag nakakita kayo ng bukas na zipper, walang time na sisimangot kayo, di ba? Pag nakakita kayo ng bukas na zipper, ang una niyong gagawin, ngingiti. Di ba? Di ba? True. Totoo yan. That's true. So, diba? in conclusion, partner, in conclusion, ano yung gusto nating sabihin about sa open zipper? Yan, di ba? No words can explain it, di ba? Pag nakita tayo ng open zipper, yan, nakangiti tayo with open mouth. Hindi lang with an open mind, but with an open mouth. Yun nga yung sinasabi ko. So, thank you very much po. At yun lang po yung time natin para sa ngayong araw na to. At maraming salamat. And I hope na magamit nyo po itong tactic na to para sa inyong mga darating na family reunion. So, as our saying goes, don't close the zipper but open it from time to time. Right, correct. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Alright.